So hello guys, so ituturo ko nga pala sa inyo kung paano mag-check ng windings ng electric pan. So kailangan natin ng analog tester. So set natin siya sa times 1K ohms. So calibrate natin. So dito ang i-check lang natin dito yung palo niya. So isinit na natin siya ng sagad. Kumbaga yun na yung reference natin para malaman natin na buo yung windings ng motor ng electric pan. So ito, meron tayong sample ng electric pan dito. So itong electric pan na to ay defective na. So i-check natin siya. So dito sa windings ng ating electric pan, kailangan lahat ng wires nito ay meron siyang reading or pumapalo siya dito ng sagad. So pagka isa dito ay hindi pumalo, so defective na yung ating windings ng electric pan. Pero kung isa lang yung walang palo or walang reading, magagawan pa natin siya ng paraan. Itong color green, pag ito walang palo, so magagawan pa natin siya ng paraan. Pero pagka dalawa o tatlo yung walang palo dyan, palit na tayo ng bagong motor. So itong motor na to, rewind to. So check natin, papakita ko sa inyo. So calibrate muna natin yung ating test rod. So pumapalo siya. Okay, so umpisa na natin yung pag-check sa windings. So ayan guys, so yung isang natin test rod, lalagay natin dito sa color black. Yan, steady lang siya dyan. So sunod naman natin dito sa yellow. So nakita nyo walang reading. Dito sa isang yellow meron. So dito sa white meron. Sa red wala. Sa green wala din. So ibig sabihin defective na yung ating motor windings. So sinabi ko kanina na kung ang walang reading ay green, magagawan pa ng paraan. Basta itong lahat ng wire na to ay merong reading or merong palo. So pagka dalawa o tatlo yung walang reading, so palit na tayo ng motor. So ito kasing green na to, ito yung pinaka common. Diyan nakakabit yung fuse. So pagka nag-overheat yung ating electric pan, nasisira yung fuse niya. So minsan nagagawan pa siya ng paraan. Pag dito yung nasira yung sa bandang connection ng fuse niya. Pero pagka yung nadamay itong speed saka yung connection ng capacitor, hindi na natin siya re-repair. So palit na tayo ng bagong motor ng electric pan. So ngayon paparewind natin. So papakita ko sa inyo yung reading ng maayos na windings ng electric pan. So yun guys, ito na yung ating pinarewind na motor windings. So unahin natin yung dalawang linya ng capacitor, yung dalawang dilaw. Ilalagay natin yan dito. Nakita nyo, pumapalo siya. So dito naman yellow tapos white, para makita natin yung kung may resistance o may palo siya. Ayan o, meron. Ito naman yung yellow tapos green. Yan, meron din siyang palo. So ito kasing green, ito yung kadalasan na common ng ating windings. Tapos itong white, black saka red, ito yung pinaka-speed lagi ng electric pan. So ito yung tatlo na yan. So pwede nyo pagbalik-balik ta rin yan, itest nyo. Yan. Kailangan lahat yan merong reading yan. Pag isa dyan walang reading, kahit isa dyan, ibig sabihin defective yung ating motor windings. So ganun lang yung pag-check ng ating windings pagka goods pa. So sana meron kayo natutunan sa ating konting tutorial. So ito yung bagong rewind natin.